Accidentally talaga na nag-cross yung daan namin. Accidentally. Mabuting tao to eh. Ano lang talaga, niloloko lang talaga ng mga kaibigan niya dyan sa kalsada. Maraming beses, pabalik-balik yan dito. Aalis, nakachinelas, maganda ang postura. Pagbalik, wala na. Ubad na. Ubad na, wala nang cellphone, wala nang chinelas. Ganon. Hindi lang po sampu ano nila ako. Pag nalalasing na ako. Sa tingin mo, ma'am, pabor ka ba na bigyan ko siya ulit ng cellphone? Ma'am, huwag kang titingin sa Bigyan mo kanya. siya ng isang pagkakataon dahil. Malay mo Sagutin mo ka, ma'am. Okay lang ba na bigyan ko siya ulit ng cellphone? Sana po, para may contact din kami. Kayo mga kababayan, comment nyo dyan mga kababayan. Payag ba kayo na bigyan natin ulit ng isang cellphone si Kuya Val? Comment nyo dyan mga kababayan. Naku, patay ka. Pag sinabi na hindi, patay ka na. Sana lang matulog. Masaya ako sa'yo kasi tagal namin sir, parang pag-ipon. Maso, iniwan niyo lang ako ng gano'n. Pinagpalit na ako sa mga kalsada. Alam mo ba sir, para hindi siya malulong sa araw. Yung kasama ko po yan, pag lang kami naman. Hindi pwede hindi mo sabihin. Kasi pagdating ko mapupulit, nawala. Ngayon ang ginagawa ko, sabi ko sa nanay, sinasama ko talaga. Para hindi siya kasi pagdating ko, ang dumi-dumi niya. Sabi ko nga sa yung mga binili natin. Binili namin wala. Binili na dalawang sapatos na wala. Ay, pagbalik niya, wala na lang. Kaya po, Binigay ko yung Binigay niya sa mga kaibigan. Kung saan makita ni Kuya Val yung difference ng buhay niya noon at yung naging buhay niya nakaraan. Para tuluyan ng maisip ni Kuya Val kung saan talaga niya ipupwesto ang sarili niya. Dahil gaya po ng aking sinabi mga kababayan, tutulong lang po si Daddy Frankie based sa aming makakaya. Pero siya pa rin mismo ang gagawa kung para sa sarili niya igagawin niya. Siya pa rin ang tutulong sa sarili niya mga kababayan. Hindi po kami. Kami ay magiging tulay or kasantapan lang, no? Yeah. Kaya nasa kanya pa rin mga kababayan. Kaya ito, pinag-iisipan ko rin mga kababayan. Ayaw ko rin kasing malungkot pag nasa kwarto si Kuya Val pag nagpapahinga. Kaya nag-iisip ako kung bibigyan pa ba natin ng cellphone. Sa palagay nyo mga kababayan, comment nyo dyan. Kasi kung sa pera, nabibigyan na namin ng pera. No? Ay, sir. Ano, boss? siya na lang. sobrang bait nila. Hello po. Nangabot po kayo. Salamat. Mike. Ano ba ang pahiram ng Mike? Opo. Ayos lang talaga. Basta ibang pinagawa natin ito. Sa Francis, sa Betia, sa ano. Kasi yung din ang concern namin sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa inyo, Daddy Frank, kasi tulungan niyo siya. Accidentally talaga na nag-cross yung daan namin. Accidentally. Mabuting tao to eh. Ano lang talaga, niloloko lang talaga ng mga kaibigan niya dyan sa kalsada. Maraming beses, pabalik-balik yan dito. Aalis, nakachinelas, maganda ang postura. Pagbalik, wala na. Ubad na. Ubad na, wala nang cellphone, wala nang chinelas. Ganon. Kaya sabi ko sa kanya, walang ibang tutulong sa kanya kung sarili. Yes po. Yun talaga po yun. Kaya natuwa talaga ako.
Nung nakita niyo siya, tapos binigyan niyo pa ng isang pagkakataon. Actually, boss, nung unang first meet namin, talagang kinabahan din ako. Nakiramdam din ako kasi unang kita ko sa kanya, tapos nagkamay kami. Malakas, laki ng katawan. Sabi ko, hindi ko kilala talaga. Iuwi pa namin. Kaya nag-isip ako na sabi ko, sana tuloy-tuloy pa. Walang ibang tutulong sir. At ito lang si Daddy Frankie. No, salamat tayo kasi natulungan niya for the second time. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa'yo sa Panginoon. Daddy Frankie. Marami pa itong maabot eh. Marami pa po eh. Sarap ito magluto. Actually, nung siya yung cook namin dito, marami po. Nagsasali pag bago sila umalit. Sarap ng pagkain nyo. Ganun sila eh. Yun ang comment sa sarap ng pagkain. Kaya nung nawala to, asa na si si Val. Tapos minsan may magkukomment na, ito namin yung cook mo, bakit na Val, ayaw ko lang sa lansangan, maglalagala na lang. So yun ang weakness niya eh, yung alak. So siguro talaga dapat, sabi ko nga, nag-comment ako dun sa na sana ma-rehab siya. Sakaling niya talaga kayang kontrolin yung pagiging alcoholic niya. Ma-rehab siya. Gatas na lang hinihingi niya sa akin. Very good. Buti na pa siya Gary. Buting tao to eh. Napadaan kami dyan, umikot kami yung tao. Sabi niya, Dad, pwede bang pasyalan natin yung Loroca, yung pinanggaling. Sabi ko, why not? Ayun, isa rin kasi nga, ayaw ko rin iwanan doon. Thankful naman ako kung natutuwa naman yung mga viewers. Oo. Marami nakasubaybay eh. Sikat ka eh. Alam mo yun? Pero sa akin kasi, ang goal ko talaga is mabago yung buhay. Tama po, tama. May views yan o wala. Mas magiging proud kasi ako sa sarili ko being a vlogger pag may taong nagbago ng dahil sa tulong namin. Tulong din ng mga viewers. Thank you. So Val, hindi lang siguro ako ang umaasa na tuloy-tuloy na yung pagbabago. Kasi gaya ng sinabi namin, sinabi ni na boss, kahit anong gawin namin, nasa iyo pa rin ang pagbabago. Kasi hindi 24 hours na babantayan ka namin. Yes. Nasa iyo pa rin ang pagbabago. Ano ang aasahan nila boss, aasahan namin, aasahan ng mga viewers sa'yo? Well, ako po, hindi po ako nakakako na vlog talaga. Kasi nakakagyan naman po sana sa mga viewers, sa lalo-lalo na sa ibang bansa o kaya sa buong mundo. Gagawin ko na lang po kung ano po yung tanong. Yun na lang po ang ipapangako ko po sa inyo. Sinusubukan ko po talagang mag-vlog. May anak pa ako doon sa aking kwarto pero hindi ko po ginagalaw yun. Kasi gusto ko na po talaga. Kasi itong matanda na tayo pag matanda. So na-realize ko rin kasi yung mga kaibigan na pinuntahan ko kahit sila na ganun pa rin lagi ang ginagawa nila sa ito. Kaya hindi pa ako makakako. Tatawin ko po sa ang aking makakaya para baguhin ko po ang aking sarili. Maraming salamat po sa sumusuporta at tumutulong po. At sa kay Daddy Frankie po, maraming salamat. Napakalaking Unang-una po kay Yes. Maraming salamat din nga. Thank you. You're welcome. Hindi kasi siya naging iba sa akin, parang pamilya na rin sa akin. Sabi nga namin sa kanya, pag nandito siya sa Manila, kami ang family niya. Yun ang ano namin sa kanya, yung lagi ang sinasabi. Pag pumupunta po kami ng Pampanga, actually, kasama lagi siya eh. Pag bakasyon kami, kasama siya. Nag-birthday siya na, pinag-celebrate namin ang birthday ko, inandaan namin. Yung dalawa pang cake niya. So hindi talaga yung kumbaga yung pagtingin namin sa kanya, naging family na rin, naging kapatid na rin. Yun ang sabi ko sa kanya, ano sabi ko sa iyo kanina, Val? Bago kumakain tayo ng breakfast, sabi ko, Val, kumain ka na. Opo, kain ka lang dyan, ha? Sabi ko, ituring mo kami pamilya, hindi ka iba sa amin. Yun ang sinabi ko. Dahil ang goal ko talaga is magbago. Ganun din po kami sa kanya eh. Nalungkot lang din kami. Nung napariwara na eh, talagang bad influence talaga yung mga nasa paligid niya rito. Yun ang sinabi ko sa sobra kanya. Po, sobra. Sumama ka, piliin mo yung pakikisamahan mo. Huwag kang sasama sa mga bad kasi malamang sa malang, magiging ganun ka. Talagang minsan pag nandito siya, susunduin pa ng mga nandiyan lang din sa paligid eh. Actually, ayun mga kababayan, no, marami akong nababasa na
may nag-comment na ihatid ko na daw sa Batangas. Pero pinag-iisipan kong maigi yan mga kababayan, kasi once na hinatid ko po sa Batangas yan, hindi naman niya totally family, baka magiging inom pa rin ang balik niya doon. Diba? Hindi naman sa wala akong tiwala doon, pero gusto ko bago siya makabalik doon yung naka-recover na talaga. Sorry sa mga kaibigan din ni Kuya Bal sa Batangas, hindi ko pa po talaga nung una gusto kong ibalik doon, kasi pero napag-alaman ko ng mga friend lang din, kung ibabalik ko ito halimbawa, ididiretso ko siya sa real family, sa biological mother and father niya. Pero sa ngayon mga kababayan, kinukulture pa po namin yung kanyang health. Actually, ayan, nag-iisip kami na ipa-check up din muna siya. Pero yun na po mga kababayan, alam nyo na yung nangyari din sa family namin. Marami kaming pinagdaanan, kaya hindi pa namin, step by step po. At ito, syempre, bago natin bigyan kung ano may yung mga dapat natin ibigay mga kababayan, isa pinag-aaralan muna natin, kasi hindi na po pwedeng subo lang tayo ng subo, wala pa tayo nakikita ng pagbabago. Kaya kalma lang tayo mga kababayan. May nakita kasi akong comment from Batangas na sinasabi nila na wag pong wag daw magdesisyon si Daddy Frankie na siya lang. Sorry po, nasa pangangalaga ko siya at kami ni Kuya Bal ang nag-uusap. Kami lang dalawa muna, diba? Kasi pag binitawan ko to, baka mag-inom ulit diba? Sayang din po. Pero relax lang po mga kababayan, kalma lang. Pwede rin namin siya pasyal doon. Pero hindi pa sa ngayon. Diba Kuya Bal? Yes. So ano masasabi mo Kuya Bal? Total na pag-usapan na rin natin to. Regarding sa mga kaibigan mo rin sa Batangas, sa hindi ko papagdala sa ito. Tama naman nga, Connie Joyce, Daddy Gorn. Tama naman po si Daddy Frank na i-concert mo muna ako dito. Kasi pagdating po kasi dyan, inom lang din po. So, mas kung ako rin po yung tatanong, mas pipiliin ko po muna talaga dito. Ano yung alam sa katawan ko. Kailangan ko munang patunayan sa sarili ko na wala na yung alam. Katulad ng pag-iwas ko bigla nung Yosef, iwas ako nung nawala rin. So gusto ko ganun sana yung mangyari. Kaya wag kayong mag-alala dyan. Andito po ako sa mabuting kalagayan. You're in good hands. Wala po kayong dapat pag-alala. Thank you sa mga viewers ko. Dito po muna ako inatpay. Saka na lang po ako uuwi dyan ng Batangas. Yeah. Kasi sa totoo lang si Kuya Bal, sinasabi kong pamilya na namin yan. Baga nakikita niya lahat ng lakad namin. Sige po, usap kayo. Miss ko sila. Oo. Papagaling muna. Dapat talaga yung mind niya, yung mindset niya, talagang wala totally yung alam. Pero happy naman ako boss, kasi mula nung kinuktok namin siya, inuwi namin siya, hanggang ngayon, wala pa akong naramdaman na siya ay nag-inom. Ano siya kasi po kung dito kasi sa amin, ang lapit niya po kasi dun sa mga kaibigan niya. Na andyan yung temptation malapit lang At least sa inyo po, wala malayo. Oo, hindi siya mapupuntahan, hindi nila alam kung nasa saan si Bal. Pero dito sa amin, ang dali niyang puntahan Ginugulo nila ako. Ginugulo siya Kaya yung po mahirap. Kaya kahit gusto namin na pabalikin siya, actually gusto namin talaga. Bakit hindi? Ang sarap niya magluto. Kaya lang, iniisip namin, kung dito, hindi rin namin kasi siya kayang bantayan talaga. Dahil nga po, sinusundo na siya ng mga kaibigan. Pero ang gusto kong mangyari kay Bal, yung hindi siya babantayan. Yung siya mismo ang masasabi. Yes. Kahit wala kasi Daddy Frank, kahit wala kami, basta para sa sarili mo, yun ang isipin mo. Yan talaga yung Hindi sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Matutuwa kami pag nakita namin na ikaw talagang totally healed na. At saka natutuwa po ako, Daddy Frank, kasi na-i-open up niya sa iyo yung kanyang past regarding sa kanyang family. Na alam kong yun yung dala-dala niya sa bibig niya marito. Kaya lang, pagdating po doon, nag-ahanap pa rin siya doon ng ibang kajami.
So yun, sana tuloy-tuloy na ba? Yes, yes. I'm happy for you. Pag Thank you, talaga, thank you. kami ni Mama Beth mo ang number 1 matutuwa. Siyempre, of course, si Daddy Frank. Pero talaga matutuwa kami pag gawin ng kaso. Okay, thank you so much. Val, may tanong pa ako sa'yo, Val. Yes, Daddy Frank. Dapat na ba nabigyan kita ulit ng cellphone? It's up to you, Dad. Nasa sa iyo po yung decision. Sige, magpapasa ako ng comment kung ano sasabihin ng mga kababayan natin. No, mga kababayan. Pero mga kababayan, tayo pa rin, isa rin tayong mga viewers, lalong-lalo na sa mga nagtitiwala kay Val para tuluyan magbago. Suportahan pa rin natin siya, mga kababayan. Yun lang po yung mga sabi ko. Maraming salamat po mga kababayan sa walang tawang suporta. Thank you so God much bless po. you din. God bless you, Daddy Frank. Lahat Sana po na marami. Thank you po. Thank you po. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFW, thank you so much at maraming support na po ang binibigyan niyo po. At sana hindi po kayo magsawa. Maraming salamat.